Hello guys, good afternoon. Good evening din sa Pilipinas, sa Luzon, Visayas, Mindanao. Kamusta kayong lahat dyan? Shout out sa lahat ng mga ka-FLM ko, mga ka-DDS ko. Mga kabansa ko, shout out sa lahat dyan. Gusto kong umiyak pero hindi, pipigilan ko. Alam nyo guys, sa totoo lang, hindi ko in-expect na ganun ang gagawin din ni Madam Amy. Noon, yung kay BBM, sabi ko, maglaro na nga lang siya ng Mobile Legend. Shout out sa inyo lahat dyan na andyan. No, magpapasalamat muna ako kay Mother, kay Madam Mary Ann Victory, tsaka kay Tatay Nestor, sa lahat ng mga ginawa nila para kay FLM. Tsaka kay Secretary Yama, binaligtad ko Maya daw. Kay Sek Yama, lahat sa inyo guys, lahat sa inyo. Diretso ko muna kasi pag nakita ako ng mga hayop na yan, ng mga dilawan, matulad na naman kagabi, iti-take down naman ako. Shout out sa inyo lahat dyan, mamayang gabi. Pag may time ako, ano ako. Pero ngayon lang, kasi nga nagkaroon ako ng time, na nakikinig ako, na una kasi yung live ko ay yung video ko kagabi, kaninang madaling araw, tapos yung kay Manang Aimee, at saka kay Dio Calma. Ngayon, magsasalita ako about dito, kasi nga, kung maalala nyo, may post ako before, nung naglabas itong si Iron Rock, na sabi na, kasampakat nila, no? Nasa likod nila, si Madam Aimee, tsaka si BBM. At yung binasa niyang sa Viber galing, na letter, no, sulat. No, ay no sulat, yung conversation nila na sinabi pa doon na sige, gawin mo Iron Rock para doon sa kabutihan ng lahat. Anong sa kabutihan ng lahat? Kaya galit ako nung time na yon, sabi ko, 'di ba? Kayo yung mga Marcos na ine-expect naming lahat. Ine-expect ng lahat na lahat ng mga kapangyarihan o yung mga yaman na ibibigay na sinabi ni Madam Imelda, noong panahon ng eleksyon, Madam Imelda, hindi ako happy birthday nga pala sa inyo, birthday nyo nga pala. Shout out sa inyo lahat dyan guys. Diretso ko muna to bago ako makita ng mga kalaban natin. Dahil papaspasan na naman nila iti-take down to. Tulad kaninang madaling araw. Guys, iniisip ko lang, talagang masakit para sa atin. Kasi nga, ang promise ni Madam Imelda noong panahon, noong tumakbo ng Vice President si BBM. Ano ang sabi niya nung namibigay siya ng pera sa mga tao, ng mga loyalist doon sa Ilocos? Ano sabi niya? Kapag ang anak niya ay magiging presidente ng bansa, lahat ng kapangyarihan o yung yaman, ipapamana niya sa mga tao. Ibibigay nila sa mga tao. Ini-expect ng lahat yan. Alam nyo, tigma magkano in-expect nila? 1 million bawat isa. O, hindi ko in-expect yan. Sa totoo lang. Pero ang nakikita ko kay FLM, kay Boss Leo, yung tamang gawain, yung tamang procedure, yung ginagawa niya. Tapos, akala ko matutuwa itong si Manang Aimee. Itinaon pa ng birthday, no? Birthday, no? Ni Madam Imelda. Ang queen ng mga Marcos. Okay. Ngayon, ine-expect ko na hindi mangyayari yon. Mas mainam pa mag-Mobile Legend na lang si BBM. Pagka ganoon man lang yung mga strategy nyo. Hindi na ako naniniwala sa privilege communication niya. I hate that. No? Bakit? Panahon na to ng tawag nito, ng bagong henerasyon. Panahon na ng mga matinik, no? Matinik ang utak, matinik mag-isip. Alam niyo 'yon? Hindi na panahon nung panahon ng mga kapanahonan ng mga biblikal na mga salita na mga nasa mga katagang nasa Biblia. Pero yung isang bagay na i-deny mo ang isang tao at palalakipan mo pa at palalamanan mo pa, no? Ng mga bagay na ikakasama ng kapwa at kami ay sumusuporta sa inyo. Alam niyo 'yon? Alam niyo yung masakit ng gano'n na bagay? Yung tao nasa kulungan na, parang gano'n, no?
Sige, talian mo yan. Talian. Piringan mo yung mata. Piniringan na yung mata, tinalian pa yung kamay, tapos binugbog. Ganun ba? BBM tsaka Manang Aimee. Patayin nyo na yung privilege communication na yan. Wala kaming pakialam. Ang pakialam namin ngayon, hetong nangyayari sa bansa. At yung mga pangako nyo, nung mga panahon, nung kanyang kapanahonan, inyong kapanahonan, nung hindi pa lumabas si FLM. Nasaan ang mga pangakong yun? Napako. Yung mga kayabangan nyo na ngayon, ilabas na. Yung mga yaman nyo itinatago dyan. Yung mga kuripot dyan, wag na kayong maging kuripot. Ano yun, Manang Aimee? Sinabihan nyo pa, nainis ako dun nung sabi mo, nung nagdeklara ng state of emergency si President Duterte nang dahil sa lockdown, nang dahil sa pandemic na to, nang dahil dito sa COVID na to. Nung magdeklara ang presidente ng state of emergency, anong sabi nyo? Hindi na kailangan yung state of emergency. Yung mga yaman yung itinatago dyan, yung mga kuripot dyan na mga Ilocano, ilabas nyo na yan. Nilabas nyo ba? Mula Apare hanggang Hulo? Na yun ang pangako ng ina nyo na ibigay yung halos kalahati ng inyong yaman para sa mga tao. Kaya yung mga loyalist dyan na mga celestial ay nagdadamit ng dilaw na yelo, na pula, na iisipan ko na ngayon kayo ay mga dilawan na. Kasi nga mga anti-Pugo, anti-China, puro na kayo ganyan eh. Ngayon, ako, inaano ko na nun, binalik ko lang, nung 2 weeks, hindi, mga ilang araw pa lang yun, nung magdeklara ang presidente ng lockdown, at sinabi niyang magdeklara ng state of emergency, at galit kayo nun, ayaw nyo nun. Yang mga tao nyo, na mga celestial na naka-red ng damit, ano yun? Anti-Pugo, anti-China, anti-Duterte. Pero sinong tumutulong sa inyo? Sinong pinakamaraming population? Hindi sa population, porsyento. Ang DDS po, ang kampo po namin. Hindi po MDS BBM. Tandaan nyo yan. Ginagalit nyo lang kami. At nilalagyan nyo lang ng kunting sa utak namin na mag-isip. Actually, ine-expect ko naman yan eh, di ba? Ine-expect ko yan. Di ba may ni-repost ako dyan? Nag-repost ako ngayon na sabi ko, kung kasampakat nyo, itong mga taong to, BBM at Manang Aimee, itong si Iron Rock at GR Balico, dyan kayo nagkakamali. Pero totoo, nung si BBM, na una-una, na hindi pa nakulong si Boss FLM, alam nyo ba kung gaano kasakit dito yon? Para sabi ko, parang yung, alam nyo yung karayom na nag-aapoy, na sinasaksak yung puso ni FLM, nung ini-interview ni Dio Calma si BBM. Alam nyo yon? Nasabi ko, nung gabi na yon, alam ko, hindi ka nakakatulog nung gabi na yon, BBM. Alam ko yun. Bakit sinungaling ka? Ngayon na naman, ikaw Manang Aimee, ganon. Nasaan yung pangako mo? Sino ang tumugon ng panawagan ni President Duterte nung panahon ng second week? At nagdeklara ang presidente ng state of emergency. Tapos sabi nyo, hindi na kailangan ang state of emergency. Hindi na kailangan. Ilabas na yung mga yaman dyan. Ilabas na yung mga itinatago nyo dyan. Yung mga kuripot dyan. Ilabas nyo na at itulong nyo sa kapwa nyo. Sa mga kababayan natin. Nasaan? Sabi nyo, si Villar pala yung tinutukoy mo. Pero ikaw, naglabas ka? Hindi. Sa constituents mo lang. Sino ang naglabas ng mga tunito nila ng bigas? Si FLM. Akala namin kasampakat kayo nun. Ay, hindi. Kasampakat, bad words pala yun, no? Kasabwat. Kasama kayo nun. Akala ko kayo yun. Nagkaisa ang mga Marcos. At si FLM lang ang namigay. Dahil pag nalaman na namigay kayo,
na kayong mga Marcos, na ilabas nyo mula Apari hanggang Hulo, yung pamimigay nyo ng ayuda, yung pagtugon nyo kay President Duterte ng pananawagan niyan at magtulungan. Akala ko kasama kayo nun, hindi. Kay FLM lang pala yun kasi nasabi mo na nung malaman mo na sa kasamaan pala yung pera na yun, natakot ka. Ano yun? May sungay ka na? Ganun? O natakot ka baka masira yung karir mo? Artista ka na talaga, as in. Alam ko, artista kayo. Vlogger ka na rin. Hindi ka senador. Dapat sa'yo manahimik sana eh. At ang mali pa dyan, si Dio Calma pa ang nag-interview sa'yo. Na si Dio Calma ang sumira ng pangalan ni FLM. Wow, galing. Hanip kayo. Kayo na. Kayo na ang naglaglag ng pangalan nyo. At kami rin ay mag-iisip na kung kayo ba'y karapat-dapat o hindi. At si BBM never, promise ko yan, never, never, never. Kaya sinasabi ng never. Talaga. Sinabi ko nun, nung time na yon, nung panahon na yon, ang sabi ko, pwede namang sabihin na nagkakilala kami. Pwede namang sabihin, bakit? Nagkaibigan kami. Oo, parehas kami ng apelyido. Total, marami namang apelyido ng ganyan. Tulad namin, kadami namin apelyido. Mark Hell. Cherry Hell. Sino pa yung mga artista dyan? Na mga Enrique Hell. Ako Hell naman. Sino pang mga Milan dyan? Na mga kaapelyido namin. Ang dami. Pero, hindi kami magkadugo. Parehas lang kami ng apelyido. Pwede mo namang sabihin, oo nga, nagkakilala kami, pero hindi namin alam kung saan nanggaling yung root namin. Yung bloodlines namin. Ang galing. Ibinuhos na lahat ni FLM. Kung tutuusin, parang nagkatay ng 10 baka si FLM, nagpakain, pero ang kakain lang si Madam Imelda at kayo ng pamilya niya. Ibinuhos niya lahat-lahat para sa inyo, sa isang lamisa. Pero ang uupo lang doon, si Imelda, si Amy at si BBM, si Lisa, si Irene at yung asawa niya. Pagkatapos niyon, kumain kayo ng kumain pagkatapos isinuka nyo kung saan kayo kumain. Ganon. Ganon kay kasama. Masakit lang eh. Sasabihin nyo, natakot kayo nung malaman nyo na galing sa masama ang pera. Pero ang binitbit niya, tandaan mo to, Manang Amy, ang binitbit niya, Marcos Foundation. Actually, sinabi rin naman sa propesya, sana malakas ang kutob ko, malakas ang puso ko nung makita ko si FLM nung time na yun na sinabi ko yun, the way sila magsalita, yan si Apo Lakay. Kasi si BBM wala utak. Aminin mo man o hindi, kaya tinatawag kayong rekto eh. Boy rekto ng mga kalaban. Boy rekto kayo ng mga Cayetano supporters na yan, nakasapakat ngayon ng mga tao ni gusto niya papangalanan ko si Gigi na isang anti-FLM na nasa loob ng office ni BBM na kamukhang kamukha ni Lisa na naka-follow sa akin. Magayat kayo sa akin. Yung una, sinabi ko, nung lumabas itong si Iron Rock, sabi nila sa akin, i-delete ko yung sinabi kong kasampakat kayo. Tinanggal ako sa mga page para yung post ko na yun, na yung live ko na yun, yung video ko na yun, matanggal. Na itapon. Nawala ako bigla.
Pero naging moderator ako. Admin ako. Nang dahil lang doon, nawala ako bigla. Dahil sabi ko doon kasapakat. Pero sorry. Huwag mong tumawag. Sorry lang. Dahil ito talaga yung nararamdaman ko. Bakit? Pinagtatanggol namin kayo, BBM. Binastos ako ng mga Cayetano supporters. Alam lahat nila yan. Kung paano nila ako binastos. Hinubaran ako ng mga putang inang hayop na yan ng mga Dukay supporters. Nang dahil sa'yo, binastos nila ako. Pero kasama sila ngayon sa grupo, nila Army. Alam nyo yon? Pati mga anak ko, binastos ng mga hayop na yan. Alam yan. Nakiusap pa ako kay Atty. Acosta nun. Pero wala yun. Wala yun. Ayan si Sir Stanley Pacheco dyan. Kilala niya ako. Kung paano ko ipinagtanggol si BBM nitong mga Dukay nito. Andyan yung anino ko. Andyan, nanonood. Alam niya, kilala niya. Kilala niya ako. Pareho kayo may mga admin. Binastos ako ng mga Cayetano supporters nang dahil sa kay BBM na yan. Noong panahon ng eleksyon. Pero putang ina, dalawa kayo na nagtanggi ng pangalan niya. Sinasabi ko sa inyo, ako ang manok na puputak-putak. Ngayon nagtatanggihan kayong dalawa. Sinasabi ko, tinihintay ko lang na mismo si Madam Aimee ay tatanggi niya si FLM. Pinalagpas ko lang si BBM pero nagsalita pa rin ako nun. Sinayang ko lang ang sarili ko sa'yo. Pinagtatanggol kita pag tinatawag kang bobo recto, boy recto. Dahil clone ka, sabi nila. Ang dami nagsasabi kahit na hindi ko na lang sasabihin. Nasaktan lang ako kasi hindi naman ako nakikinig sa pamilya ko eh. Alam niyo bang in-unfriend ako ng pamilya ko? Sa messenger lang kami. Nang dahil sa ako'y loyalist, pinagtatanggol ko siya, pinagtatanggol ko si President Duterte, pero hindi ako nagsisisi kay President Duterte, pero dito ako nagsisisi kay BBM at kay Manang Aimee. Dahil nasira talaga yung buhay ko sa kanila. Pagkatapos yun lang ang ine-expect ko. Sinasabi ko sa inyo ako yung manok. Ako yung tandang na tiksas na magpuputak-putak ngayon ay hindi magpuputak titilaok nang dahil sa ginawa yung pagtanggi. Pero tandaan nyo to, never na talaga. Ang mga tao nyo ay wala lang sa kalahati, wala lang sa kalingkingan namin ng mga FLM supporters. Tandaan nyo yan. Tandaan nyo yan. Ilang piraso lang sila? Ayan. Si Army ngayon, nagmi-message sa akin. Ano? Gusto nyong itama ang pagkakamali nyo? Gusto nyong itama nyo? Nung kang gamitin yung privilege communication na putang ina na yan, ng privilege communication na yan, ibaon nyo na yan sa limot. Ginawa ang lahat ng mga loyalist para lang matulungan kayo. Sasabihin nyo, kalimutan nyo na yan. Yung state of emergency na yan. Dapat magtulungan, di ba? Ilabas nyo yung yaman nyo. Manang Aimee, hindi kita nakakalimutan. Sexing nyo pa nga nun eh. Binati pa nga kita, ang ganda-ganda nyo, walang kupas. Pero yun pala ang namimigay at tumugon sa pananawagan ni President Duterte nung panahon ng pandemic na yon, si FLM, na i-deny nyo, itinanggi nyo, ipinagkanulon nyo. Pinagtatanggol ko si BBM. Laging sinasabi nila, ikaw buyrikto. Sasabihin nila, magsama na kayo doon na.
kay Boy Recto, doon ka na. Pagtatanggol mo naman, hindi naman yan Marcos clone. Oo, hinubaran ako. Pinost nila yung nakadamit ako, nakabralang, tsaka naka-short. Idinama yung pamilya ko, pati mama ko. Nang dahil sa inyo, ng panahon na yon. Ha? Alam nila yan, ng mga grupong MDS-BBM, ng Dukay. Dahil ako yung pinaka-warrior nun, sa grupo namin ng mga DDS. Pero sige lang, okay lang yun. At least, nakilala ka namin. Nakilala namin kayo. Hindi kayo ang tunay na Marcos. Kasi ang tunay na Marcos, kay tulad ni Apo Lakay, ang sabi nga ng mama ko kung si Apo Lakay ang tatakbo at babangon sa libingan at siya'y tatakbo ng Vice President, ibubuto ko siya. Pero si BBM, hindi. Sabi ko kay mama, 2 buwan, hindi kita padadalang pera. Sabi niya, yun na yan, 2 buwan mong pera, basta hindi ko ibuboto si BBM. Pero pag si Apo Lakay ang babangon sa libingan at tatakbo ng Vice President, ibuboto ko siya. Alam niyo yun? Hindi pa ako ipinanganak ng panahon ng martial law. Kasi ipinanganak ako ng 1978. May 19, 1978. Martial law time. Baby ako. Nung binawi yan ni Santa Satanista Corazon Aquino, yung kinuha nila ang bansa na nagkakagulo, doon ko nararamdaman yung hirap ng pamilya namin dahil nawala kami sa lupa namin. Nailipat kami ng ibang lugar. Kaya galit na galit ako sa mga Aquino na yan. Lagi kong ipinagtatanggol ang Marcos ng dahil sa mga Aquino na yan. Lalong-lalo na nung namulat ako. Nung nagkalkal ako. Kung ano ang katunayan, kung ano ang mga Marcos. Alam niyo yon? Pero wala Useless. Pero okay lang yun. No? Okay lang yun. At least, andyan si BBM. No? Na nagpapakita ng kanyang ugali, kung ano siya, kung sino siya, kung karapat-dapat ka ba o hindi. Actually, sinabi naman nila noon hindi yan karapat-dapat kasi bobo. Hindi yan karapat-dapat, tingnan mo pag tinanong, dito yung nagtanong, dito yung nagtanong. Dito yung sagot niya. Alam niyo yon? Sige lang, walang problema yon. Natatawa lang ako sa mga reaction na mga reaction yun na tinanong kayo ni Dio Calma. Hindi ba yon scripted na yon? Ha? Artista nga talaga kayo. Sa totoo lang. Kaya hindi ako magtataka na kung sabi ni John Farr na kung tatakbo daw si BBM ng presidente at tatakbo naman din si Mayor Inday Sara ng presidente, kay Mayor Inday Sara siya boboto. Hindi ko alam. Magagalit kayo sa akin, magagalit kayo. Hindi ako natatakot. Sawa na rin ako Sawa na rin ako na pinipersonal ako. No. Pero akala ko, hindi naman to panahon pa ng panahon ng kapanahonan nila ni panahon nila ni alam niyo yun, yung mga panahon nung mga 1970s, sa panahon nila ni yung mga bayani, yung mga nasa libro. Hindi high-tech na tayo ngayon Hindi na kailangan na bitbitin mo pa yung, ay hindi, baka ganito. Kung siya ang tagapagmana si FLM, si Norman Mangusin ang tagapagmana ng mga yaman ng mga Marcos, paano sagot mo? Di siya nanghabulin ng PCGG. Tama ba yun? Di pwede naman ngumiti ka lang dun Ganun. No comment.
Ganon. Dali lang sabihin nun eh. Ngumiti ka lang, pwede na. Masaya na yun. At least, ay salamat si Manang Aimee. Nakakaluwag. Pero hindi eh. Sige, diyo kalma. Igapos mo paa, igapos mo kamay. Piringan mo yung mata. Sasabunutin ko yan. Sasabunutan ko yan. Sasampalin ko yan. Yang FLM na yan. Galit kayo. Dahil mas mapera si FLM kaysa sa inyo. Galit kayo. Dahil may sinabi si FLM doon sa harapan ni Madam Imelda, doon sa mansyon. At nakuha sa video. Mas mainam pa si Atty. Glenn Chong. Bravo. Magpapasalamat ako kay Atty. Glenn sa lahat. Napakabait na tao talaga si Atty. Glenn. May puso. Hindi siya nagsasalita tungkol diyan. Sa Atty. Glenn hindi nagko-komento ng alam nyo kasi nga si FLM nung panahon nung midterm election nakatulong sa kanya. Kaya wala siyang sinabi na marami. Basta sinabi lang niya na nakatulong sa kanya, wala namang ginawang masama ang tao sa kanya, at isa pa, namimigay. Hindi lang tayo nakakakita. Hindi lang si mismong si Secretary Yama. Alam niyo ba guys? Hindi lang si Madam Mary Ann at si Tatay Nestor ang nakakakita. Sila Cabis eh. Sila yung mga andun. Alam nyo guys, sasabihin ko sa inyo. Ang nakikita nyo lang bang frontliners ay ang mga sundalo, mga kapulisan, na mga frontliners nung panahon nung lockdown? Nung grabe ang virus? Yung mga nurses, doctors, tsaka yung mga medical utilities, at yung si President Duterte at yung mga taga-IATF, yun lang bang nakikita nyo na sila, ay mga frontliners? Pero hindi nyo naiisip yun. Sino pa ang ibang frontliners nung mga nung panahon na yun, nung lockdown, na sinasagsag, hindi nila inainda na virus ang haharapin nila? Sino? Secretary Yama. Sila Cabis eh. Si FLM bumabangon, miskin walang tulog. Bumababa, namimigay. Dun, nakikiharap sa mga tao. Para magbigay, para ibigay yung mga bigas. Sila Madam Mary Ann, Victory. Si Tatay Nestor, may mga baby pa sa bahay. Sila Sir Cesar, na kumana nung hamon niya. Yung mga vloggers at yung iba pang kumana nung mga hamon niya. Hindi ba yun matatawag na frontliners? Frontliners yun. Lalong-lalo na si Secretary Yama, si Madam Mary Ann, si FLM, na bumaba, lumalabas, everyday yun. Kasi nga nagbibigay ng mga bigas. Hindi yun frontliners? May mga putang ina kayo na lagi nyo nilalait si FLM. At pati pa kayo, Manang Aimee, sinasabi nyo na natakot kayo nung malaman nyo na galing pala sa kasamaan o sama-sama ang pera na pinapamigay niya at ginagastos niya sa bigas. Natutuwa kayo dahil namigay ng bigas ng isang Marcos pagkatapos nung malaman nyo na galing sa masama, natakot kayo, abay. Dapat nga pala, tumugon kayo mula Apari hanggang Hulo, hindi lang sa mismong constituents nyo. Bakit? Bakit? Dahil senador kayo. Hindi kayo gobernador, hindi kayo congressman o mayor na dyan lang sa Ilocos mismo kayo mamimigay. Senador kayo. Senador ng buong bansa. Buong Pilipinas yun. Los Viminda kayo. Pero asan? Namigay ka ba? Sikreto? Kasi ayaw niyong hindi kayo katulad ni FLM at katulad ko na maangas, nagsisigaw, nagwawala. Katulad ni FLM na nagbibigay na maraming nakakakita. Ganon. Na maraming nakakaalam. Sikreto. Hindi naman kailangan eh.
Mas maganda nga yung ganun eh. Para kahit papano, hindi yung nagla-live kayo, Manang Aimee, at nagsisigaw kayo, yung mga yaman nyo dyan, ilabas nyo yan. Yung mga tinatago nyo dyan, yung mga kuripot dyan, ilabas nyo yan. Yung pagiging Ilocano nyo, ilabas nyo yan. Nasaan? Dyan lang sa mga constituents nyo. Hindi mula Apari hanggang Hulo. Masaya nga nun eh. Yung ginawa ni Boss FLM na Mayaman Challenge. Ang saya-saya nun. Bakit? Ha? Manang Aimee, BBM, bakit? Kasi hindi lang yung poorest of the poor ang binigyan ng ayuda ni FLM. Pati na rin yung mga producer ang binigyan din ng tulong ni FLM. Bakit? Dahil binibili yung mga produkto nila, binibili yung mga bigas nila na nakaambak dun, dun mismo sa budiga nila. At uuurin lang. Masisira lang. 'Di ba? Vice versa. Nagkapera ang mga producer at yung mga consumer ay nakakakain. Consumer sila pero hindi sila ang bumibili, kundi si FLM ang bumibili. Para sa kanila. Bakit kami tuwang-tuwa hindi naman ako nakakakain? Bakit ako tuwang-tuwa yung pamilya ko nandun sa Mindanao? Nakakakain ba ang pamilya ko? Hindi, nagpapadala din ako ng pera, namimigay din ako ng pera dun sa mga kadidiis ko. Pero hindi kayo masaya. Sinira nyo pa. Nilublob na nga sa putikan, inaapak-apakan nyo pa. Masaya kayo nun. Promise. Isang linggo, hindi kayo makakatulog. Pustahan tayo. Wala kang mukhang ilalabas. Pasikat ka pa. Yung pasigaw-sigaw mo pala na yun, akala ko, ini-expect ko. Kasama kayo dun sa mga binibigay at ginagawa ni FLM. Akala ko totoo yun, kasama kayo, hindi pala. Kasi nga lagi kayong binabanggit, Manang Aimee. Hindi. Takot pala kayo nung malaman yung scammer siya. Scammer? Paano nang i-scam yung taong hindi tumatanggap ng pera? Kung sino yung kumana sa challenge niya, sasabihin lang niya, sige kayo, bumili kayo ng bigas doon. Magkano bibilhin nyo? Ilang tonelada bibilhin nyo? Ilang sakong bibilhin nyo? Tutumbasan ko, dudublihin ko. Yan ba scammer? Milyon-milyon pera? Saan niya ini-scam? Galing yung pera na yon? Sa World Bank? Kabubo nyo naman. Bubo nga naman talaga kayo dahil hindi kayo anak ni Apo Lakay eh. Taragis, no? Ang anak lang na Apo Lakay, walang iba si FLM. Gusto nyo utak challenge tayo? BBM at saka Manang Aimee. Pautakan challenge tayo. Sige nga, tingnan natin. Sinong pinakamagaling ang utak? Sino? Si FLM. Wala sa kalingkingan kayo ni FLM. Gusto nyo tirahin ko kayo ng tirahin? Total, may freedom of speech tayo. Tandaan nyo yan. Politiko kayo. Hindi kayo tulad kay FLM. Si FLM ay hindi politiko pero tinira nyo. Lalo pa yung queen dyan ng mga celestial na tinira ko kaninang madaling araw. Nagalit na galit dahil inggit. Gusto nyo, tirahin ko kayo ng tirahin ng araw-arawin ko kayo para magsawa kayo sa bunganga ko. Masarap yun. Actually, yung mga katangahan ng mga taga-celestial na yan, tandaan nyo, hindi covered ng PhilHealth ang mga tanga. Dahil walang gamot at walang doktor at walang hospital sa mga taong tanga. Mas mainam pa yung walang utak siguro para balagyan ng utak yung ulo nyo. Okay. Tingnan nyo, pag nagsalita si FLM, kung ikukumpara ko sa kay BBM,
Karaming laman ang bunganga ni FLM kung ikukumpara sa bunganga ni BBM. Pinagtatawanan nga ako nun eh. Yan, Dona, yan. Pagmamalaki mo. In-interview ni alam niyo yung babae na yun, si Karen Davila. Tapos tumaliwas dun, lumiko. Bigla lang liko. Yung tanong ni Karen Davila dito, siya naman dito sa kabila. Ano yun? Gusto nyo, ganyanin ko kayo rin. Dudurugin ko, titirisin ko kayo. Ganon. Lalo pa, kainom ako ng gamot, nakalaklak ako eh. Hindi osang pabubuhan ngayon, pautakan. Ganyan kautak si FLM. Sasabihin yung ng scam? Ha? Sa daming perang lumalabas araw-araw ng scam. Saan galing ang perang yun? In-scam niya dyan? Ha? Sa World Bank? Sa lahat ng mga bangko? In-scam niya dyan sa Pilipinas? Sa Land Bank? Grabe, no? Grabe. Hindi nga tumatanggap ng pera sa FLM eh. At yan din namang nagmamalaki dyan, na sino yan? Yung mga nandyan sa mga talino warriors sasabi, hindi, ng scam, nang dahil sa YouTube. Kay YouTube, gift yun. Tip. Pag kumain ka sa restaurant, at pag nagustuhan yung ano mo, at mayroon kang sukli doon sa pera mong ibinayad, sasabihin mo na lang, keep that change. Ibig sabihin nun, tip yun. Yan ang ginagawa ni YouTube. Asan ka makahanap niyan? Isang buwan. Ha? Umabot ng ganyan karaming subscribers? Umabot sa ganyan karami ng mga viewers? Saan ka makahanap niyan? Yung iba nag-effort ng ilang taon, pero hindi nagkaroon ng ganyan karaming viewers. Katulad ni Erwin Tulfo. Ha? Kahit anong gawin niya. Pababa ng pababa yung mga subscribers niya. Bakit? Isa na ako dun. Okay lang yan. Ganyan naman talaga eh. Sinasabi na nga eh. No? Tandaan guys. Hindi maglalabas ang mga angka ng mga Ancheta, ng mga Carino, ng mga Antonio, ng mga papilis na yan. At hindi sila magsasalita ng ganyan kung hindi siya tunay na FLM at hindi siya tunay na Marcos. Common sense na lang. Siya naman talaga eh. Siya talaga ang karapat-dapat na isang Marcos na sumusunod. Ha? Siya ang karapat-dapat. Alam niyo yon na sinasabing magmamana ng mga kayamanan na nasa iba't ibang bansa. Kayamanan ng panahon, ng kapanahonan ng ninuno nila Apo Lakay at ng mga Antonio Carino. Iyak kayo ngayon. Paano kaya yun, Manang Amy? BBM? Doon nga pala ko nanghihingi ng pera kay FLM. Totoo kaya yun? Feel ko. Kasi hindi yun gagawin ni FLM sa harapan ng lamisa at kakain na sana. At maraming taong nakakarinig at sasabihin niya, galit sa akin si Lisa. Binlock niya ako dahil nanghihingi ng 40 million. Ano? Nagpapatawa kayo eh. No? Hindi nga kayo, ngayon nga na panahon, hindi ngayon pabubuhan, kundi pautakan. Yan yun.
patalasan ng utak. Mas mautak na nga ngayon lalong-lalo na ngayon, nakakalkal namin yung Pandora's Box. Nakakalkal namin, ako lalo na ako. Kinakalkal ko yung Maharlikan, kinakalkal ko yung Pandora's Box, kinakalkal ko yung Land of Affair, Prophecy. Ano? Wala kayo dun Yung nandun sa Land of Affair, Prophecy na yon. Yung magmamana. Yung tagapagmana na hindi nakilala, hindi kilala, at hindi pa lumabas. Kaya kantsaw ko nga sa kay yung lalaki na yun na laging nagpo-post ng tungkol dun sa Maharlikan. At sabi ko hindi pa yata ipinanganak yung magmamana dyan Kasi nga, lumabas na lahat-lahat Yun pala. Kung maalala nyo, yung video na inilabas ni Balico, na nag-leak, at sabi ni FLM nun na galit siya kay Balse. Sabi niya, yan si Balse, ayaw mo, nilagyan niya yan ng tabing dyan. Para hindi niya ako maririnig, araw-araw ko sinisigaw, kayo ang papapatay ng tatay nyo. Hindi mga Marcos, kami mga Marcos, ipapapatay namin yung si Ninoy Aquino, yung tatay Joe. Broad daylight, may ninja. Sabi niya, 30 years akong nakatago. 3 dekada sa panahon ni Santa Satanista Corazon Aquino, nakatago si FLM at lumabas lang siya noong 2016. Na ipinakita niya yung sarili niya at nagwala siya. Kasi bakit? Nagla-live siya lagi. Bakit? Dahil si President Duterte na ang uupong presidente. Yung mismong nakapredict na para siya na rin ang mamuno ng bansa. At least, magiging free si FLM. Lalabas ang tunay na Marcos. Tingnan nyo, namimigay na siya ng 2013, 14, 15, kasama si Doktora Barba, yung auntie niya Barba. Sikat ba siya nun? Napasikat ba siya nun? Hindi. Tahimik. Hindi siya nagpasikat nun. Tanga kayo, tanga. Ha? Kayong mga taga-celestial, tanga. Lagi yung sinasabi na namimigay, hindi maangas ang mga Marcos. Hindi ganyan ang mga Marcos mamigay, hindi maangas, hindi nagmumura. Di mga hindot naman kayo, tanga. Ganun naman yun O ngayon, noong mga panahon na yun, nabuhay pa, nakasakasama niya, yung anti-barba niya. Ano? Nandyan yung mga taga-celestial, welcome. Manood kayo dito, dali. Dalhin nyo pa yung si Queen nyo. Na nag-utos ng mga kalukuhan na to. Na yung nilalive, yung inaano ko kanina, paksa ko kanina, yung si Queen ng Celestial. Tandaan nyo, sinasabi ko sa inyo, imperial ang hawak namin. Kulay blue kami. Amin ang Lord. Nadurog na yung mga tower nyo. Yun ang specialty ko. Basag-basag na. 'Di ba? Nagkakagulo ang mga talino warriors. Durog. Dinurog ni Zelong. Hindi nyo kilala si Zelong? Kilala nila, Andyan yung mga angels ko, Andyan pa yung anino ko, Nanonood. Dinurog ni Zelong ang mga tower nyo. Durog ang turrets nyo. Kung sino yung naglalaro ng Mobile Legend, lalong-lalo na ka na BBM, naglalaro ka rin ng Mobile Legend. Doon ka na maglaro, wag ka nang mag-isip na tatakbo kang presidente, vice president, senador, hindi na, wala nang bubuto sa'yo. Diyan ka lang sa inyo, sa Ilocos, ang bubuto sa inyo, yun yung mga taga-celestial. Wag mo nang pangarapin ang South.
Gusto nyo, ganun pala eh. No? Barumbado ako sa lahat ng barumbado, tandaan nyo. Welcome mga taga-celestial, nakikita ko kayo. Pumapasok kayo sa live ko. Sarap-sarap ano. Huwag nyo lang i-take down, mga putang ina kayo, mga hindot kayong hayop kayo. Take down nyo ulit to, tulad kayo ng madaling araw, putang ina kayo. Wala akong pakialam, andyan yung madam ko na nakikinig sa akin. Ha? Sinasabi ko sa inyo, andyan yun sila, oh. I love you sa inyo. Ano? Leksyon nyo itong nangyayari ngayon, BBM at IME. Leksyon nyo na to ngayon. Hindi nagsasalita si Madam Irene. Oo nga naman. Alam nila yon, hindi ko nasasabi. Okay lang yun. Okay lang yun. In God's time. Sinasabi ko nun eh. Nung kumanta ako ng Natutulog ba ang Diyos? Sabi ko kay Boss FLM, bakit ganon? Na yung tao, namimigay na, hindi pa natatanggap, ginawa na ang lahat, no? Tinira pa ng tinira, sinira pa ng sinira. Sabi ko, hayaan nyo na. Imbis na kayo magpapasalamat sa ginawa niya at tumugon siya kay Presidente Duterte, tumulong siya sa kapwa niya, sinira niyo pa. Kaya kinanta ko yung natutulog ang Diyos at binanggit ko yung pangalan niya. Pero hindi ko alam na sabi ko yon. Ikaw ang the rising Marcos. Malay ko. Nung nag-live kami, nung in-interview ako ni Jojo de Guzman, hindi ko makalimutan yon. Sinabi ko dyan sa kanila, pati kay Jojo, yung mga angels. Sabi ko, di ko rin alam kung bakit nabanggit ko ron. Naputol na yung usapan namin ni Jojo. Tapos tinawagan niya ako ulit. Akala ko tapos na yon. Sabi niya, Miss Donna, meron ka ba bang gustong sabihin? Sabi ko, oo, meron. Sabi niya, di yung sinabi ko na, nasabi ko kasi Jo, na si FLM and the Rising Marcos. Siya yung agila ng North na itinadhana para sa predicted na agila ng South na si President Duterte. Kasi siya lang talaga ang tumugon sa pananawagan ni President Duterte ng panahon ng pandemic. Kaya sinasabi ko dun sa post ko, nung panahon ng pandemic, dun natin nakikita ang bawat isa sa atin. Dun natin nakikita yung pagkatao natin. Doon natin nakilala yung bawat isa sa atin, lalong-lalo na mismo ang ating sarili, yun. Nung panahon ng pandemic, panahon ng crisis, panahon nung tinatawag nilang pagsubok. Doon nakilala natin yung mga sarili natin. Ngayon, kilala na natin yung mga sarili natin. Yung taong nagtatago sa loob ng ilang taon, 3 dekada mahigit, yun ang nagpapakilala. Siya ang tunay na FLM. Siya ang tunay na Marcos. Ano, masakit? Masakit. Siyempre naman, masakit yun. Kasi nga, sadya yun eh. Diba? Pinagkanulo nyo yung mismong angkan nyo. Taragis na yan. Sasabing privilege communication. Privilege communication. Kalimutan nyo na yan, yung privilege communication na yan. Dahil putang ina yan. Hindi na uso ngayon. Yung panahon ng mga bayani noon. Yung panahon nila Delphine, nila Crispin. Nung panahon nila ni Emilio Aguinaldo. Hindi.
Ha? Digital ngayon. Lahat innovative. Innovative. Actually, kung kayo talagang tunay na mga igurot, ay ang tunay palang igurot talaga ay si FLM. Kaya ganyan siya. Siya ang tunay na maharlika. Dahil ang igurot ay nagsama sa dugong Marcos. Hindi ko masyadong makukuha ha, nasasabihin ko. Gusto ko lang talagang yung bang manampal ng katotohanan. Gusto ko lang talagang mambatok ng katotohanan. Bakit kayo puti? Bakit kayo hindi katulad nila? Kung kayo mga pure, ay actually nga pala si Madam Imelda ay galing Cebu, ay hindi waray-waray. Kaya hindi nawawala sa akin na sinasabi kong 3 senador at 1 congressman ang nasa likod ng mga ito. So lumabas na. Iisa na lang. Gusto nyo pagtakpan nyo yung pagiging politiko nyo? Yung karir nyo? Wala na. Sinako nyo na, kayo mismo ang nagsako ng karir nyo. Sinasabi ko nga diba? Sabi ko noon sa inyo, nung isang araw, sabi ko, yung binhi, pag tumubo at nakikita kong hindi maganda, hindi ko yan puputulin, kundi bubunutin ko. Ano? Kayo mismo ang nagbunot ng sarili nyo, kakapuslit nyo pa lang. Kakasulpot nyo pa lang. Si BBM kahit anong gawin yan, wala na. Sayang. Kayo mismo ang sumira ng karir nyo. Kayo mismo ang sumira ng pagkatao nyo. Kaya hindi kayo makakatulog. Tandaan nyo yan. Nananahimik lang ako noong mga panahon na yung nasasabi ko, bakit ganito si Manang Amy? Parang anti-Duterte na siya ngayon. Anti-Pogo, anti-China, puro ganun. Kailangan ganito, kailangan ganyan, puro ka lang ganyan, puro ka lang plano. Pero kopter naman, alam niyo yung salitang bambata na papa ko, sabi dun, nako, puro ka lang plano. Pero banog naman. Ang banog kasi sa amin, alam niyo yung sa Bisaya, yung banog na, yung lawin, banog yun. O tabanog, yung tawag din namin yung kite, in English. Saranggula, yun ang banog. Tabanog. Yung plano, eroplano. Kaya sabi ko, nagpaplano ako na nagpaplano. Tapos sasagutin ako ng papa ko, oo, plano ka lang ng plano, puro banog naman. Pero banog naman. Ganyan kayo, Manang Amy, di ba? Masaya ako pag nakikinig ako dun sa karambola. Nanonood ako sa inyo sa karambola, kaya ngayon hindi na ako nanonood ng karambola. Bakit? Dahil anti-FLM kayo. Oo. Tapos pangalawa pa, nawawala na rin ako ng gana. Lalo na ngayon. Gustong-gusto ko si Atty. Larry doon, nang dahil doon sa ginawa niya sa ABS-CBN. Pero, sa ginawa niyong to, pagdating kay FLM, patay na yung karir niyo. Tinitingnan ko naman kung sino yung tahimik Tinitingnan ko lang kung sino yung tahimik. Pagsisisihan niyo to. Dahil milyon kami na mga FLM supporters. Paano yan? Hindi. Nahahati na yung loyalist. Dito lang kayo, yung celestial. Yan. Kami, ang dami namin. Ang imperial. Loyalist Francis Leo Antonio Marcos. Hindi na
BBM. Wala na yun. Huwag na kayong tumakbo ng presidente. Sasabihin ko sa inyo, ngayon lang. Ngayon, tapatan na. Masaktan akong masaktan. Si BBM versus Yorme. Lalo na pag si Inday Sara. Pero, pag sinabi ni Inday Sara na hindi ako tatakbo, bahala kayo sa buhay niyo. Isa din yun eh. Maldita yun eh. Bros ko. Bahala kayo, di ako tatakbo. Sino itutulak natin, guys? FLM, wala nang iba. Gagawin natin yung ginawa natin kay President Duterte. Yun ang gagawin natin. Tingnan natin kung ilang piraso lang ang celestial na matitira. At ang si Gigi na to, tandaan nyo, si Gigi ay kunting may koneksyon sa mga dilawan. Okay? Na isang antay at malaki ang inggit kay FLM. Diba, madam? Nanonood ka sa akin ni. Follow mo ko eh. Andyan pa mga alipuris mo, nanonood sa akin. Kopyahin nyo na. Tangina kayo. Mga pangarap kayo. Dream on. Dream on. Pero, sad but true, no? Praktisan ko nga kantahin yung sad but true na yan. Kang Metallica. Para sa inyo, kakantahin ko yun. Oo. But true. Sorry na lang. Masakit yun. Masakit. Ang pagsisisi, Manang Aimee at saka BBM ay laging nasa huli. Tandaan nyo yan. Kailan ba tayo nagsisisi na mauuna? Uy, wag mong gawin yan. Kung ganyan lang sana ang lahat, hindi sana ako nabuntis ng ilang beses. Kasi nga iniisip ko, no? Mahirap mag-anak ng marami. Magkaroon ka ng anak ng 5. Pagkatapos nun, paano yan? Tapos nag-asawa ko, iniwan lang din ako at naghiwalay kami. Oh. Eh di kung alam ko pala yun, kung yung ang pagsisisi ay laging nauuna, eh di sana hindi ako nagkaanak ng 5. Kasi alam ko, ako lang ang tataguyod ng mga anak ko. Di ba? Ano? Ayaw nyo, tandaan nyo. Kita nyo guys? Finish daw oh. Sabi nung cellphone ko, di ko naman tinatouch. Tinira talaga ng tinira. At least kahit paano, narinig nyong lahat na andyan kayo. Pati sila narinig nila rin kung ano yung sinasabi ko. Akala nyo, no? Hindi ko kayo nakikita. Nag-a-appear kayo dito, hoy, mga taga-celestial. Akala nyo, yung bunganga ko, iniipon-ipon ko lang yung galit ko eh. Hinihintay ko lang talaga yung pagkakataon na ba, Manang Aimee. Kaya pala hindi kayo nagsasalita tungkol dun sa food poison na yon nung birthday ni Madam Imelda. Hindi nyo binawal yung mga tao nyo na nagsasalita. Huy, mali yan. Huwag yung sabihin niyang ganyan. Huwag yung i-post yan, mali yan. Lalo ka na, Queen Gigi. Tambasukol ka pala eh. Oh. Di mo man lang naibawalan yung mga tao na yun, nagagawa-gawa ng mga fake news na yun. Yan, tinira namin no, ni MJ tsaka Mikaela. Tinira doon, tuloy. Ako, binlock, sila rin binlock. Sabi ko, hindi totoo yan. Ako magpapakatotoo talaga ako. Sasabihin ko talaga yung totoo. Hindi totoo si FLM ang nakagawa nun. Dahil nakikita ko yung mga binibigay na 3,000 na mga urukan. Mga urukan kayo, urukan. Tamang-tama nga. Ba, ang bait. Ang talino nga talaga. Laki talaga yung utak nito. Itong si FLM. Saan kayo makahanap niyan? Bumili siya ng 3,000 na timba na mga urukan. Dapat pinanghambalos yung mga mukha niyo mga ito eh.
Binigyan kayo ng mga urukan na timba. Bay, kakainin nyo yon at food poison kayo nung time na yon. Kinain nyo yung bigas na hindi luto. Dapat lutuin nyo pa nun. Paano kayo nalalaso nun? Doon sa pinambibigay ni FLM. Di ba kay Manang Amy sa inyo yon? Sa kanila yon? Yung cater na yon? Inamin na nga siya, na nga mismo nagsabi na panis yung pagkain. Pero kahit papano, at least solid pa rin ang mga loyalist. At pupunta tayo sa hospital. Ba, hindi ko alam. Yung mga miyembro sa grupo, kinakausap ko. Sisi, kumusta na kayo dyan? Andito pa ako sa hospital. Akala nyo ba? Ganyan ako sa mga kaloyalist ko. Alam nila yan, ng mga kaloyalist ko. Kilala nila ako kung gaano ko sila kamahal. Yun lang yung mga mahal ko. Yung hindi taga MDS BBM, yung mga kadumar ko, kaaldob ko, kaduro ko, dubo. Bayang galing nyo. Rubo pala. Rodrigo Bongbong. Pero ang hawak talaga namin first, Dumar. Hay. Sige lang. Okay lang yun. Okay lang yun. Darating ang araw din naman eh. Sabi na nga, ang pagsisisi ay laging nasa huli. Magsisi na kayo. Hindi kayo makakatulog niyan. Promise. Ay, nagbunyes na. Yay! Yay! Buti nga sa inyo. Buti nga sa inyo, mga tabubo kayo. Mga kalabasa warrior kayo. Ayan, nagsalita na si Manang Amy. Nagsalita si BBM noon. Nagsalita si Manang Amy. Puro kay Dio Calma. Ng putang inang Dio Calma na yan. Scripted naman. Ito ganun sabihin mo. Ganito sabihin mo. Pero wala naman kayong pera, di ba? Ang pera nandun kay FLM, di ba? Paano yan? Mabait naman doon si FLM eh. Kahit galit yan, magbibigay. Yan lang talagang nasa kanya. Yan lang ugali niya. No? Hindi naman siya matatawag na, anong tawag nun? Ako, feel ko talaga sa kanya, tao siya na bigay lahat eh. Kaya nga ginaganyan ng mga tao, inaano siya, yung tinitake advantage, no? Tinitake advantage ng mga katauhan niya mismo. Kasi nga sa sobrang bait niya sa mga tao niya. Ganun. Ganun siya kabait. Tinitake advantage siya. Ngayon, leksyon niyo na yon. Paano yan? Napakita ko na yung tunay kong ugali. Buti nga sa inyo. Kung alam ko lang ang pagsisisi ay laging nasa una, edi sana hindi ako magiging ganito, no? Inaabuso. Inaabuso si FLM ng mga tauhan niya. Isipin nyo, tauhan niya. Kilala ko pa. Hindi pa kami nag-heart to heart look. Pero, sasabihin ko sa inyo, tauhan niya, inaabuso pa siya. Paano pa kaya kung sinabing kadugo niya? Siya nga lang ang tagahawak ng mga mana niyo. Paano yun? Kung sasabihin kong hindi, bakit? Sige nga, patunayan mo nga kung Marcos ka, bibigyan kita. Kung ako si FLM nun, sasabihin ko, sige nga, Manang Amy, mahal na mahal pa naman kita, lagi pa naman bitbit ko pangalan mo. Lagi pa naman kitang sinisigaw sa buong mundo, si Manang Amy, si Manong. Tapos, hingi kayong pera kay, hihingi kayo ngayon kay FLM ng pera. Kasi siyang taga-pagmana. Sasabihin naman din ni FLM, bigyan mo muna yung dugo mo. Magpapa-DNA test ka muna. Babawi talaga ako kung ako si FLM. Tignan ko lang. Pahihirapan ko kayo. Sige, wala kang ibibigay sa akin DNA test?
sige, lumuhod ka muna sa akin. O di kaya ipagsigawan mo sa buong mundo na magkapatid tayong dalawa. Abir. Oh. Sarap mangasar, no? Alam ko, sarap kang asarin ngayon eh. Kaya mga tagal celestial, sarap niyong asarin ngayon. Bakit? Politiko kayo. Politiko. Yung hawak niyo, hindi ordinaryong tao. Politiko. Si FLM, ang ordinaryong tao. Pero tinitiris niyo, siya yung bilyonaryo, tagahawak. Hindi daw bilyonaryo si Manggusin. We. Tingnan natin. Kung siya ba talaga ay mangusin. Na, madam. Madre. Sorry, madam. Kala sa vloga na, bali na eh. Okay. Dahil pakuha daw yung patay. Patay daw na kuhan. Madam namin. Kasi papa ko yung namatay. Namatay daw na sa taas. Namatay na, binitbit siguro ni Loli dun. Patay daw na langgam. Tinaon naman din na nag-live ako eh. Di ba? Kasi yung pusa namin, ang huli, di ba naalala niyo yung alaga ko ng alas 5 yun ng madaling araw? Tapos sabi ay alauna, nag-live ako na alas 2. Tapos sabi niya, Donna, yung pusa, may dalang ibon doon sa taas, inakyat. Yun, namatay pala doon sa taas. Nataon naman din nag-live ako. Sabi ko, tatapusin ko lang. Alam nyo, sa totoo lang, masakit man. Masakit yun, masakit dito sa puso. Pero, pasalamat kayo mga celestial, at least kahit papano, si Manang Aimee nandun na, senador na siya. Pero, sayang no? Sayang. Bahala sa buhay niya. Ang pinakamasakit lang dito, sa totoo lang, dito, yung konsensya. Yung nag-iisip ko, bakit ko ginawa yun? Para akong nabuntis para akong nabuntis ako na walang ama. Tapos, umuwi ako, sabi ko, 9 na buwan, dadalhin ko to. Alam nyo yon. Yung pagsisihan mo, pero hindi ko pinagsisihan yun yung anak ko, hindi ko talaga pinagsisihan yun. Kasi nga, malay mo, maging presidente yun yung anak ko. Lalaki yun, matalino yun, si Bunso. Oo. Pag naging presidente yun, makikita nyo, nako. Kaya lang, wala kaming mana. Sabihin ko lang, bigay mo lahat ng sweldo mo. Pag may sweldo ka, bigay mo yan din sa mga tao. Magtira ka lang, yung makakain, yung makabili tayo ng bigas, makakain ka. Di na kailangan kotse. Total, lumaki ka naman na walang kotse eh. Dyan ka lang sa motor. Ganyan. Basta ang importante, nakakain tayo ng maayos. May bahay naman kami. Kailangan niya ng aircon. May aircon naman dun kasi nga, may asthma yun. Pag presidente yung anak ko, ganun. Masakit kasi sa kanila kasi nga ang sabi doon sa last will, ipapamigay yung pera na galing sa iba't ibang klaseng bangko sa buong mundo. At pag nag-matured na, di ba? Tapos napuha na yung pera na yon. Pag nagpresidente, isa man sa kanila, si BBM, si FLM. Pero si BBM ang in-expect nila na magpresidente. Kapag si BBM, lahat ng mga gold makukuha na. May karapatan na sila, ba? Pero, malay natin, ipapamigay ba yun? Hindi nga natin nakikita na pinamigay scapegoat. Hindi, nagkasakit kasi, na COVID Oo, nung galing siya ng Spain, muntik nang mamatay kasi nga nagka-COVID, kawawa, di ba? Oo, totoo yun. Bakit ikaw ba mamimigay? Hindi naman. Yung mga tauhan mo naman ang mamimigay. Di ba? Sinabi na yun ni Sir Mark. Sila daw ang namimigay. Pinapamigay daw nila dun sa mga tao nila dun.
Oo nga, Bisaya nga. Sinabi ko, Bisaya ngayon. Oh. Hindi. Waray-waray. Waray yun, waray. Kalahi yun nila ni, yung asawa ni Richard Gomez, yun, dun yun. Dun sa Tinaman ng Lahar. Yun yung lugar nila. Amin, Mindanao. Hindi sa amin yun. Yes, waray yun, waray. Matatapang yung waray, akala nyo ba? Oh, di ba nakikita nyo lagi-lagi si Gloria Romero tsaka si Nida Blanca? Di ba yung waray manghahabol ng itak? Oh. Sa totoo lang, yun lang masakit sa dibdib. Yung bang, okay lang sana kung si FLM nagwala. Okay lang sana nasa labas, sa Legrand. No? Kung nasa Legrand lang sana si FLM at laging nagsisigaw, walang ginawa kundi tumawa ng tumawag, humalakhak ng humalakhak, no? Na nagwawala lagi, na nagsalita ng kung ano-ano. Doon, pwede yung banata ng ganun, katulad ng gawa ni BBM. Doon sa interview ni Leo Calma kay BBM. Si Manang Amy, inano siya ni Leo Calma ngayong araw na to, samantalang si BBM, si FLM, nakagapos. Hindi makapagsalita, hindi makapag-counteract, hindi makapag-counter statement, hindi niya kayang ipagtanggol ang sarili niya. Paano niya may pagtatanggol sarili niya? Sino magtatanggol sa kanya? Naipagtanggol ba ni Secretary Yama? Hindi pwedeng maipagtanggol ni Secretary Yama. Malay ba ni Secretary Yama kung ano gustong sasabihin? Hindi maipagtatanggol ni Madam Mary Ann kasi hindi naman nila alam kung ano sasabihin. Lalo ni mga attorney. Paano pakialam nila dun? Bahala sa buhay nila. Basta focus kami sa kaso ni FLM. Sino magtatanggol dun? Kami lang yun, mga warrior niya. Isa na ako dun. Tsaka si ate, Victoria. Si ate Victoria. Grabe din yun. Hello? Sabi po niyo kanina. Ay, kay Dio Calma, alam niyo yon? Ako walang hiya ako sa lahat ng walang hiya. Tandaan niyo yan. Kayong mga taga-silis, kilala niyo talaga akong walang hiya ako. Paggalit ako, binubulahaw ko kayo. Magalit kayo sa akin, maaasar kayo. Minom na lang kayo ng tubig, isang pitchel, habang pinapanood nyo ako, o di kaya ibato nyo yung cellphone nyo. Kasi akala nyo madudurog kami, iiyak kami. Hindi. Umiyak lang ako dahil nasasaktan lang ako dahil sa pagtatanggol ko kay BBM ng panahon na yun, na hinuhubaran na ako dahil sa pagtatanggol ko sa kanya. Pagkatapos yun lang naman palang mangyayari, pati silang dalawa. Sabi nga ni Jesus, nung last supper nila, sabi niya kay San Pedro, kay Pedro, ikaw Pedro, sabi niya, pag ako nandun na at ililitis, kasi nga, di ba, pinagkanulo siya ni Judas Istas Barabas Damian Balico, doon kay Poncio Pilato, Victorio Lorenzo. Ngayon, nandun na, nilitis na ng mga Hodyo, si FLM. Ang sabi ni Jesus, ni Kristo, ni Jesus Christ, Pedro, pag andun na ako sa loob, Pedro, pag may magtatanong sa'yo, itatanggi mo ako ng 3 bisis. Bawat pagtanggi mo, titilaok ang tandang. Kanya lang tumitilaok Texas. Tandaan nyo yan. Ano? Talagang Texas to. Hindi man to wala mang Texas sa Davao, no? Sa amin Talisay. Alam niyo yung manok tandang Talisay, ang laki-laki. No? Parang pag naglalakad yun pero kung tutuusin, bantris ako kasi maliit ako eh. Pero matapang bantris ha. Tandaan niyo yan. Kanya lang, ang bantris,
Ha? May bloodlines na Texas. Hindi ko alam kung saan galing yung Texas na yun. Hindi naman ako natatakot sa mga banta sa akin. Wala akong pakialam. Pagpatuloy nyo lang. Enjoy kayo sa buhay nyo. Bantaan nyo ako ng bantaan. Pagplanuhan nyo ako, okay, fine. Enjoy nyo lang buhay nyo. Paano naging 59? Sa dami ba naman Francis Leo Marcos, no? Akala nila kasi ang nakalagay talaga doon talaga sa Francis. Ano nga pala yung nandun sa last will and testament na pangalan? Yun ang kinikli. Nakakala nila na yun yung tunay na pangalan. Pero yun pala, ang tunay na pangalan na tagapagmahal sa last testament niya ay Francis Leo Marcos. Sorry na lang. Oh. Ayun na. Tignan nyo, alam nyo ba, hindi kumain si Manang Aimee ngayon. Hindi kumain yun, promise. Hindi. Kakain, paano kakain ka nun? Hindi mo alam kung may ulcer ka o wala. Kasi mawawalan ka ng gana. Sasabihin mo, bakit ko ginawa yun? Pag ang tao nagsisisi sa bandang huli, hindi kakain ng maayos yun. No? Naglulus ng appetite. Oo. Kasi nga, yung konsensya, kinukutkot, kaya magkaka-ulcer siya. Kasi yung konsensya, kumukutkot dun sa bitukan niya. Mahiya ka sa itsura mo. Sinabi ko ba, may nagsabi lang doon, 59 daw ang anak doon ni FLM. Oh. May nag-comment dyan, binasa ko lang. Ako, masusunog ang kaluluwa ko sa impyerno. Sino ka ba? Babe, Sait. Abay, taga-celestial kayo. Baka kayo masunog ang kaluluwa nyo sa impyerno kasi mga tangat-tangingot kayo. Ilang kutsara, ilang bibig ang kinuhanan nyo ng kutsara, mga putang ina kayong hayop kayo, mga halang ang mga bituka nyo. Ilang piraso lang kayo. Hoy, babe, Sait. Kilala ko yung queen nyo na nag-uutos nun para ilaglag si BBM, ay si FLM. Akala nyo, hindi nagsalita sa akin yung inutusan niya? Hindi nagsabi sa akin? Tarantado. Baka ikaw, baka kayo. Konsensya nyo na lang. Tandaan nyo yan. Huwag nyo akong tatakutin. Hindi ako takot sa inyo. Okay? Kayo lang din naman ang nung panahon nung kwan. Naalala nyo yung midterm election? Ito itong mga grupong to. Oh, kung di ba mga tarantado, sasabihin nilang dinaya daw si Attorney Glenn Chong. Oh, tapos binanata nila ako, paano dinaya? Bakit ang utso diretso ba? May nakapasok no, nakasiting. Wala. Oh, di ba? Mga bobo kayo, babe Sait. Ano? Anong ginawa niyo sa akin? Binastos niyo ako. O pinagtutulungan niyo ako, tungtuwa pa kayo, binanatan ako ni Chineta Padilla, tsaka yung abnormal na Jan Arsinox noon. Ano, kilala kita. Babe Sait. Mukha nyo naman, nakapula lang kayo ng damit, para na kayo kung sino dun sa Supreme Court, pag nagrarally-rally kayo. Sikat na kayo, kunyari. Kasi nga, wala, Marcos yan, Marcos. O tanga. Sige nga. May sinabi ba ako? Baka kayo yun. Bakit? Si FLM ba?
Ha? Gahaman bang ng pagkatao? Gahaman? Madamot? Kuripot? Hindi. Elegante ang tao eh. Ano nga pala hindi elegante? Mapagbigay. Ibinuhos nga lahat eh. Kahit kayamanan niya. Ibenta niya lahat yun. O ano? Kayo ano? 1 million, 1 million. Tatanggapin nyo pag si BBM may magiging presidente. Bakit? Di ko alam. Tinapon nyo nga ako sa Maharlikan group eh. Andun nga si Madam Maharlika, kagrupo natin. Ano? Mahiya kayo sa mga balat nyo. Mahiya kayo sa mga kaluluwa nyo. Baka kaluluwa nyo susunugin. Dahil tuwang-tuwa kayo na may mga taong nag-iintay ng tulong ni FLM, pero hindi na ibigay ng tuloy-tuloy. Ano? Ipagtanggol nyo ngayon. Ang haba ng live ko, no? Ginanahan kayong makinig sa akin, mga taga-celestial. Kasi durog-durog na yung mga tower nyo. Dinurog ko na. Nagkakagulo-gulo na kayo. Drama-drama pa tong mga tao-tauhan nyo. Yung mga hero-herohan nyo, mga bobo. Mga walang utak. Nagdrama si Yolin tsaka si JR Balico. Akala nyo mapapapatay nyo si FLM? Pag ginawa nyo yun, at pag may nangyari sa kanya, wala nang iba, kundi kayo. Tandaan nyo. Sinabi na yan ni Iron Rock. Sinave ko yung sinabi ni Iron Rock na inutusan sila ni BBM tsaka ni Manang Aimee, binasa pa niya yung Viber na yun na conversation nila na sasabihin at isisigaw sa lahat para malaman ng lahat na hindi siya tunay na Marcos, pati sa Atty. Larry Gadon, binasa pa ni Judas Istas Barabas Damian Balico. O ano? Sabi ni Juan, pati rin si Maharlika. Ano sabi ni Madam Maharlika? Tumawag siya kay Manang Aimee. Sinabi ni Manang Aimee na hindi siya tunay na Marcos. Akala namin totoo na nga talaga yung privilege communication na yun. Kasi pag i-divulge mo ang isang pangalan ng tao, lalong-lalo na idelikado, ay hindi pwedeng i-divulge. Kasi nga makukulong siya. Pero hindi. Pinagtutulungan nyo, March pa lang, pinagplanuhan na. Kaya hinahanap nyo si Maria Cristina, no? Kabir, para ituturo talaga at sasabihin na siya ay Mangusin. Siya ay Norman Mangusin. Siya ang asawa ni Norman Mangusin at hindi siya si Francis Leo Marcos. Siya ay impostor. Ano? Bobo ako? Kaluluwa ko masusunog sa impyerno? Hindi. Yung mga gahaman na dinadasalan nyo, tinitingala nyo, yun. Hindi ako. Bakit? Sinong makabansa at makamasa? Si FLM. Sino ang makatao? Si FLM. Sino ang hindi madamot at mapagbigay? Si FLM. Sinong hindi makabansa at makamasa? Yun, yung mga nagtatago noon dahil sa COVID. Sasabihin, COVID eh. Bakit? May mga tauhan naman kayo, di ba? Bakit nagawa ni Secretary Yama? Kita nyo si Yama? Walang tulugan yun. Nakakatakot yun. Prone yun ng COVID. Sila yung pinaka-prone no, nung time na yun dahil walang tulugan yun. Lalong-lalo na pag naninigarilyo si Yama, sasabihin ko talaga, stop smoking, sabi kong ganun. Sana mag-stop na ka na muna ng sigarilyo kasi nga, yun yung pinaka-prone ng mga virus dun sa heart, sa lungs diretso. Lalo-lalo na naglulus yung mga immune system nila dahil wala silang tulog. Isipin nyo yun. Sila yung mga totoong frontliners ng mga masa, ng mga mahihirap. Sila yun. Ano? Yung mga kumana sa Mayaman Challenge na yun, lalong-lalo na sila Tatay Nestor, tsaka sila Sir Cesar, sila si Juan, sila Nanay Mary Ann. Kilala siya sa bilang Nanay Mary Ann Victory. Yun, hindi yun mga frontliners. Hindi yun nakakatakot. May mga baby pa sila sa bahay pag uwi nila.
Sila yung tunay at totoong makatao, makajus, makamasa, yun. Hindi madamot. O, nasaan? Si Manang Aimee. Quarantine ko no kasi na-COVID Quarantine si Manong BBM kasi na-COVID. Oo. Di ba rich kayo? Rich sila. O di dapat namigay yung mga tao nila. Bakit hindi naman dun sa buong bansa? Kinakanta nga lagi yan mula Apari hanggang Hulo. Bakit hindi nyo binibigyan lahat-lahat yun? Kung mayaman talaga kayo at kung kayo talaga ginusto nyo na magkaroon kayo ng posisyon sa bansa para mamimigay kayo tulong para sa mga tao. Hindi posisyon ang kailangan. BBM at Manang Aimee, hindi po kailangan ang posisyon. Isipin nyo na lang. Sige, paporsyentuhan na lang yung pera na yun. Pero alam nyo naman si FLM ang magmamana nun. Hindi kayo. Dapat sana, sabihin nyo na lang sana dun, tara, mamigay na lang tayo. Total, yun naman talagang panata natin. Ay, panata. Ano yun? Nasarino. Alam nyo, nakakayamot na, nakakainis. Wala akong pakialam din sa mga amo ko. Marinig nila ako, pakialam ko dyan. Magagalit sa akin, wala akong pakialam. Maibuhos ko na yung galit ko. Inis ko. Sa mga taong tinitingala ko. Akala ko yung mga tatalino kayo at makatao kayo. Hindi lang dun, maka-Diyos kayo. Dahil kung takot kayo sa Diyos, ay Diyos pala. 8 o'clock. Kung takot kayo sa Panginoon, yun na lang, at least kahit papano hindi Diyos. Kung takot kayo sa Panginoon, hindi nyo gaganyan yung isang tao. No? Actually, sige lang, hayaan mo na. Kami, isang beses lang ang sakit. Parang bigla lang tinusak. Tapos na. Pero yung konsensya, Manang Aimee, BBM, habang buhay nyo yun bibit-bitin. Hanggat buhay kayo. Kasi sinira nyo ng sinira yung tao. Dahil dyan sa privilege communication. Pasalamat kayo Pasalamat kayo dahil pinagtatanggol namin kayo sa ilang taon na pinagtatanggol namin kayo dito sa mga kampon nila ni Rick Colmenares, nila ni Joe Masison, nila ng mga CBCP. Alam niyo yun? Laging sinasabi nila na kailangan manghingi kayo ng sorry. Itong si Abnoynoy, laging sinasabi. Uy, may banta pa si Chris Aquino. Ang sabi ni Chris Aquino, pag ikaw ay tumakbo, BBM, pag si BBM ang tumakbo ng presidente, gagawin niya ang lahat. Haharangan niya na hindi siya mananalo. Paano yun? Okay. Walang problema yun. Total, si FLM, namimigay ng livelihood. Nagbibigay ng medical mission. Nagbibigay ng optical mission. Bukod pa yung ginagawa niya ngayong ayuda para dun sa bansa natin, para dun sa tulong ng mga COVID victims. Lahat ng yun. Tapos sasabihin ni Victor Lorenzo, supot-supot lang daw. Abay, may kapangyarihan po kayo, Victor Lorenzo. May kapangyarihan kayo, gamitin niyo yung mga tao nyo. Sige nga, kukuha muna ako ng mga 100 na mga agents. Sige, puntahan nyo itong mga lugar na to, na sinasabi niya ni Norman Mangusin, kasi ayaw nyo maniwala na Francis Dio Marcos siya. Ni Norman Mangusin na nagbigay sila ng tuni-tunila ng bigas. Puntahan nyo dun. Ba, anong gamit yung mga tao mo? Sinasahuran namin yan. Tapos pa-interview ka pa dun. Akala mo napakagwapo mo, no? Victor Lorenzo? Sinabi mo,
Pwede kami magsalita, basta hindi lang hindi lang yung fake. Pwede kami magsalita, basta tawag nun mayroon tayong freedom of speech. Hindi nyo kakasuhan. Ba't di nyo ginawa yun? Ha? At nagpa-interview ka pa. Supot-supot daw. Daw. Sa kanya daw. Ba't di mo pinapaanuhan dun? Tulad ng ginawa mo dun sa magkasampakat nga talaga kayo. Yes. Kahit anong gawin. Totoo nga talaga yung natanggap ko. Ha? Yung anino. Alam nyo, ang bait talaga ni Tigreal. Believe ako. Oo. Alam mo pag naglalaro ako ng Mobile Legend, 2 lang ang favorite ko. Dati, 3. Pero, nung ayoko na kay Layla, dahil pinagmumura ako, dahil pag si Layla, sabi ko, cancer, pagmumurahin ako niyan, pag hindi ko masyadong nadala ng maayos si Layla, no? Naglalaro ba kayo ng Mobile Legend? Si BBM naglalaro ng Mobile Legend. Tapos, 2 na lang bit-bit ko, si Gord. Alam mo si Gord? Sumasa kayo ng parang tapos lilipad ng ganun. Alam mo yung laging sinisigaw ni Gord? I am not a monster. I am a devil. Yan. Devil. Ako. Kakainin ko kayo sana. Kung masarap kayo, hindi. Nakakabwisit kayo. Saan ka makahanap niyan? Si Victor Lorenzo, siya yung kwanong NBI. At magpapapriskon siya doon. Uulitin ko ha. Mauumay kayo mga celestial sa bunganga ko. Review nyo to. 1 oras, 2 oras ako nagla-live. Abutin pa ng 3 oras. Pakinggan nyo to ha. I-message nyo ngayon si Victor Lorenzo. Sir Victor Lorenzo. Heto. Taga-NBI kayo. Sabi mo doon. Binasa mo yung 2 warrant of arrest. Yung isa sa Optimetry Law. Yung isa kay Francis Marcos Mana. Sabi ni Boss Leo, never ako nakapunta ng Gapan sa Nueva Ecija. Never ako nakapunta dyan. Ay, hindi. Talagang binasa mo. Yan, bay. Masasabi mo, tagariyan kaya? Hala, ang dami nyo palang message, hindi pala nag-move. Tagariyan ka. Naandyan ka mismo. Bit-bit mo, 2, yung isa, dispalinghago. Yung isa, Optimetry Law, yes, inamin niya, may dala siyang pang-counter doon, na mga papilis, dokumento, na ipapatunay niya na yun, oo, totoo. Kasi nga, hindi na sila kumikita nang dahil sa kanya. Kung ako ba naman, ako wala naman ako, tulad ng mama ko. Yearly mama ko, nagpapalit yun. Kasi mag-i-expire yung eyeglass niya. Tapos, syempre, mahintay ka na lang dun ka, Boss Leo. Kasi nga, para libre tayo, di ba? Kesa bibili ka pa dun. Di ba? Ngayon, nagbigay ka dun sa Optimetry Law, na warrant of arrest, binasa mo pa. Yung kay Francis Marcos Mana. Si Boss FLM mamumugbog ng babae. Kita mo kung gaano kalambing sa asawa? Ha? Si Boss FLM mambubugbog ng babae. Pag tumawag na ngayon kay Yama, namimiss ko yun pag tumatawag yun kay Yama. Alam niyo pag nagsasalita si Secretary Yama, sabi ko namimiss ko yung tinatawag siyang Yama. Alam niyo yun? Pag tumatawag yun, napakalambing. Tapos sabihin, may kaso, may warrant of arrest, kasi Women's Act, namumugbog. Napakalambing nga eh. Tapos sasabihin ng ganun, sumablay, hindi na kontento. Sumablay na nga, dinalhan pa ng mangustin. Prutas yun sa amin ha. Akala ko nga, prutas namin ang pagkasulat nun, hindi pala, TIN.
tin. Na lata, tin. Na manggusin, naging mangustin. Oh. Sinulat ko rin naman, mangustin, na prutas yung nasa amin, marami dun. Mangustin sa Davao, marami. Oh. Tapos yun pala, hindi naman para sa kanya. Bakit pilit niyong isasaksak dun sa kanya? Para ano? Para madagdagan yung kaso niya. Kahit hindi niyo alam na kanya talaga yun, sasabihin niyo, hindi, sa kanya yun, kasi nga nakikita sa fingerprint. Nuk-nuk. Mangustin. Manggusin. Ano ba yun? May manggusin, may mangustin. Tapos pareho yung mga fingerprint. Fingerprint ni Francis Marcos, ni FLM. Sino ang andon? Sino ang bitbit nyo sa sa NBI? Sino ang binitbit nyo dun sa korte ngayon? Kurtihan. Sino ang dinala nyo sa BGMP? Si Norman Manggusin? Hindi. Francis Leo Marcos, sabi ni Attorney Espejo, tsaka ni Attorney Chua. Kayo talaga ang tanga. Pero ang tunay pala totoo nun, na birth certificate niya ay Francis Leo Marcos. Francis Leo Marcos. Gusto niya isigaw ko? Bulong na lang. Ang tunay na birth certificate niya na ginawa ay Francis Leo Antonio Marcos. Hindi, yun yung Norman Mangusin. Despalinghago lang yun. Wala. May tunay na nagmamay-ari na birth certificate na Norman Mangusin. Yun yung tunay. Hindi si Boss FLM. Sino nagpapatotoo? Yung mga kadugo niya. Yung mga ka-bloodline niya. Ako, bloodline ko, Texas. Yun lang. Pwede na rin, at least. Bantres. Kasi nga, malit ako Alam niyo yun? Masarap ba? Na hindi kayo makatulog ngayon? Tanong nyo kay Manang Aimee, kahit tubig, hindi umiinom yun. Alam niyo hinahanap nun? Medicol, dukol. Alam niyo ba sa Bisaya, pag yung dukol? Sakit ang ulo nun, untog mo ulo ron. Kasi kagagawan mo Irerespetuhin ka namin, hindi. Politiko kayo Di ba? Anong ginagawa nyo kay Presidente Duterte? Di ba? Pinagmumura nyo, para amanos tayo, pinagmumura nyo si Presidente. Diba? Kayong mga antay-pugo na mga celestial na lagi nyong sinasabi na Aus Duterte. O ngayon, ako naman, dahil didis ako. Hindi na ako loyalist na Marcos na BBM. FLM na ako. Ngayon, ako naman na magmumura. Mga putang ina kayong mga hindot kayo. Total, mga politiko naman kayo, di ba? Tatanggapin nyo yun Politiko yun politiko. Transparent yun transparent. Di ba? Mga plastic kayo, plastic. Hindi naman lahat ng politiko plastic Totoo yan. May mga politiko talaga ring hindi plastic. Oo. Katulad nila ni alam nyo, si President Duterte, kanya lang, ama kasi siya ama ng bansa. Kaya kailangan niya talagang ganun. Na pinalo niya na yung anak niya, ngayon nagbago, tanggapin mo. Tulad ng mga taga-Ayala, pinalo niya si MVP tsaka si Ayala, ngayon, na tumugon sa pananawagan niya kasama si Boss FLM nung panahon ng pandemic. Di minahal niya. 'Di ba? Siya pa mismo ang nanghingi ng sorry doon. Pero ngayon, sino ang anak ni President Duterte na actually hindi naman niya tinanggap na siya Pilipino, hindi nga niya alam kung anong lupang hinirang. Paano ba pa kaya ang pagiging Pilipino? Yung may-ari ng ABS-CBN na 'yon. 'Di ba? Katulad lang ng ganun. Mga plastic.
Kaya wag mo na kami. Ay, ganito, gusto ko ganito. Ah, Tapos, sasabihin nyo, titirahin nyo yung isang politiko na si, mahilig pa naman to si Manang Aimee, tirahin niya nung laging tirahin si yung may-ari nung Camellia Homes. Oo, lagi niyang titira yun. Oh. Pare-parehos na kayo. Ano, pareho na kami, ang tingin ko sa inyo, pare-parehos na kayo. Pareho na kayo ni Raisa Hontiveros. Hindi kayo pantay na pagkatao eh. Hindi kayo pantay ng pananaw bawat isa. Kung kayo, nasa posisyon kayo, lalong-lalo na nasa pamahalaan kayo ng gobyerno natin, maging pantay-pantay kayo. Dapat yung mga bagay-bagay na hindi dapat nyo saklawan, hindi nyo dapat saklawan yun. Lalong-lalo na yan. Oh. Kaya hindi na nga ako nag-aano nung panahon na diniklara na talagang si Lugaw yung nagiging vice president. Sabi ko, masakit nga naman talaga sa puso at sa panga. Na parang ipinaglalaban mo talaga na akala mo, no, ganun ang nangyayari. Grabe ang nangyayari. Si BBM hindi nanalo. Tapos, gumastos ng ganun kalaking halaga. Para lang, mag-file ng sa PET. Yes, Villar. Tapos, mag-file ng petition sa PET para sa recount. Ngayon, gumastos ng ganun kalaki. Tapos, inaway natin si Soros, inaway natin si Rothschild, ni may-ari ng Hocus Picus, 'di ba? Yung Smart Magic. Nadamay pa nung midterm election, sasabihin pang may Smart Magic. Oh. Ngayon, masasabi niyo pa yun ngayon? Alam mo yun, nasasabi ko, buti nga sa kanya. Baka karma yun. Kaya siguro talaga hindi binigyan ni God yun para sa kanya nung magkaroon siya ng posisyon. Kasi nga pala, ganoon. 'Di ba? Masaktan na masaktan, bahala kayo sa buhay nyo. Hindi ko na kasalanan yun na masaktan para sa inyo. Ano? Para amanos na. Kung gaano kasakit yung nararamdaman namin, na yung isang tao na ginaganyan nyo, na nandun sa loob ng kulungan, na hindi niya kayang ipagtanggol ang sarili niya, di katulad nung itinanggi siya ni BBM, at least na ipagtanggol niya yung sarili niya. Ngayon, hindi na ipagtanggol niya yung sarili niya, ano? Dapat sasabihin mo sana, akala ko Manang Aimee, mautak kayo, manang kayo eh. Sasabihin nyo sana, ay wag na muna natin pag-usapan yan kasi nandun siya sa kawawa naman yung tao. Oo, sinabi mo na eh, kilala mo. Pero hindi siya Marcos, sinabi mo, okay na yun. Huwag mo lang dagdagan. Sabihin mo, natuwa na nga sana ako. Natuwa na nga sana kami nung namigay siya ng bigas. Kaso nung nalaman namin, galing pala sa masama ang pera na yun, natakot kami. Swerte. Swerte. Hay. No? Good luck sa ating lahat, guys. Alam naman natin eh. No? Hanggang ngayon, paano naputol na tong gabi sa live ng mga madam? Paano ipuputol natin? Puputulin na natin. Paano ay wala eh. At least, 'di ba? At least nagawa natin ng lahat para kay FLM. Bahala sila sa buhay nila. Masaktan ako masaktan. Alam nyo, ginagawa nilang si Ma'am Early Anchita, si Doktora Early Anchita at saka si Ramon, no? Roman Carino. Alam nyo, pag nanonood ako kay si Roman Carino, sabi ko totoo. Pag si Ma'am Early Anchita ang lumabas at nagsasabi tungkol sa pagkatao ni FLM, alam ko totoo. Isusugal mo yung pagkatao mo at sasabihin mo ng ganoon na parang napaka-imposibleng bagay, napaka-imposible. At sasabihin mo, yung pagdi-divulge mo ba sa isang tao at itong pamilya na to na siya'y anak ni Fem, parang kasiraan yun, di ba? No? Kasiraan nga yun.
Pwede pang kasuhan yun, sabi kong ganun. Ni Imelda, si Madam Medios. Bakit ka nakikiapid sa asawa ko? Pwedeng ganun yun eh. Oh? Kasi dinidivulge nila yung pagkatao ni FLM. Pero bakit hindi sila natakot? Bakit hindi nila kinikip-kip yun? Simula nung lumabas sa FLM. Simula nung binabati ko siya. Bakit walang silang takot na isaliwalat yon? Ni kahit si Roman Carino. Kung panoorin nyo yung mga pinagsasabi. Lalo na yung sinasabi ni yung sinabi ni Jam, ni Jerome, na sinabi niya na sila ay si FLM ay agila at sila ay isang maya. Di anong sabi? Totoo sila naman talagang maya. At si FLM, si Idol FLM ay isang agila. Baka kukulang sila ng agila. See? Sasabihin kaya ng isang Roman Carino. Hindi ko alam kung sino talaga yung tunay niyang pangalan, pero ang tawag doon sa kanya, doon sa YouTube channel niya, ay Roman Carino. Sinabi niya, sinagot niya yung sinabi ni Jerome Manggosin. Nung sinabi niya na 7 years old, inampun na siya ni Dr. Barba. Tarat. Thank you, Tarat. Yung Maya. Nasabi na si FLM ay isang agila at sila ay mga tarat. Tarat imaya sa isang salita sa Tagalog. Maya din sa amin. Sabi niya, anong inampun? Kinupkup na siya, kinuha na siya ng sarili niyang pamilya. At hindi siya ang tunay na ina. Ang ina nila. Ang tunay niyang ina ay si Queen Remedios Marcos. Si Queen Remedios Carino Antonio. Yun yung nanay niya. Hindi si Remy Antonio Manggusin. Yun. Sasabihin kaya ng tao ng ganun, katakot-takot yun. I-divulge mo yung katotohanan ng pagkatao ng Marcos. Alam niyo yon? Ang sinabi nga ni FLM nun eh, pag siya ang nagsalita at mag-divulge siya ng mga ganun na mga bagay, pwede siyang ipakulong. Kanya lang, may lumabas doon na niwa-wiretap siya. Ayun, ang nangyayari nun. Pero may nagsabi ngang March pa lang, sinabi na, nagawan na siya ng dahilan para ilaglag. Nakatadhana nga talaga, no guys? Oo, nakatadhana. Sige lang, hayaan niyo na. Darating at darating yung tamang panahon at takdang panahon. Na. Total, kahit papaano pinaglalaban at pinagtatanggol na ng kamag-anak niya, mismo ang kamag-anak niya. Hindi lang tayo na nakakaramdam, kundi kamag-anak niya. Hindi rin siya. Yung mga pinapakita niya na mga hints yun. No? Pambubukas siya ng isip yun eh. Parang nilagyan ka ng bumbilya sa ulo mo, sa utak mo, at biglang sinindihan. Di pag sindi mo, sabi ba naman ng ilaw, yun, at least nagkaroon ng light yung utak mo. Kasama na rin yun, yung mga kamag-anak niya na nagsasalita. Oh. Ano na? Ha? Ganun na talaga. Ganun ang buhay. Na lagi ang pagsisisi ay nasa huli. Kaya magsisi na ang magsisi dyan. Alam kong hindi kayo makakakain. At least diet yun. Pag hindi kayo ganahan kumain. Okay. So magbababay na ako. Mag-good night na sila. So good night sa inyong lahat. Bababay na ako. At maraming salamat. Sobra thank you. No, sobrang thank you. At babalik na naman din ako sa trabaho ko. Kasi nga, alam naman nila, pagka ganyan naman ako, hindi naman ako Hayaan nyo na. Darating ang oras, darating ang tamang panahon, time, in God's time. Total, isipin nyo, lumabas siya, di ba?
lumabas siya sa panahon na kailangan siya sa bansa. At dun na ipapakita niya at naipapakita ni Apo Lakay ang tunay na pagkatao ng anak niya. 'Di ba? So maraming salamat sa inyong lahat. Thank you. At walang sawang pagsuporta. Mamaya siguro magkaroon din ako ng live kung hindi naman ako titik down ng mga taga celestial na yan ng mga hayop, no. So maraming salamat sa inyong guys. So, sobra thank you. Tsaka kay Mami Mary Ann, no. Alam nyo, maraming salamat kay Madam Mary Ann Victory, tsaka kay Dakay Nistor. Maraming salamat sa iyo, si Kiyama, sa lahat ng mga ginawa nyo, na alam nyo, kahit na ginawa nyo lahat-lahat, hindi pa rin kayo napapansin, ano? Sinisira pa kayo dahil sinasabing ganoon. So, go lang. Kami lahat, o tayong lahat, no? Tayong lahat. Patuloy lang, diretso lang para kay Boss FLM. Darating at darating yan yung time na yan ng ating pandemic hero, no? Sigat. So, alam ko kahit na masakit para sa yun, tungtuwa yun, eh. 'Di ba? Sige lang. Okay lang yun. Bahala na sila sa buhay. No? God bless sa lahat. Basta lagi kayong magpipray na makalabas din yung ating pinakamamahal na FLM. Maraming salamat guys. Sobrang thank you. I love you. I love you. Masaktan sila ng masaktan. Dudurugin at dudurugin natin. Nawawala na.